Isabuhay ang utos ng pag-ibig. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 15, verses 12 to 16, and I read it for you. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I do not call you servants any longer, because the servant does not know what the master is doing. But I have called you friends, because I have made known to you everything that I have heard from my Father. You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit, fruit that will last, so that the Father will give you whatever you ask Him in my name. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa iyo." At ano ang sukatan ng pag-ibig ni Kristo? Walang iba kung hindi ang krus. Ang pag-ibig ni Jesus ay hindi lamang salita o damdamin. Ito ay pag-ibig na nagbibigay, nagsasakripisyo, nagpapatawad at handang ialay ang sarili para sa iba. Ngayong araw na ito, ating ginugunita si San Maximiliano Kolbe. Sa gitna ng kakilakilabot na karanasan sa kampo ng Auschwitz, pinili ni San Maximiliano na ialay ang kanyang buhay para sa isang kapwa bilanggo. Maaari niyang isipin ang sarili niyang buhay. Maaari niyang sabihin, bakit ako? May sarili rin akong buhay. Ngunit ginawa niya ang kabaligtaran. Nagbigay siya ng sarili upang mabuhay ang iba. Ito po ang tunay na kahulugan ng sinabi ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-aalay ng sarili para sa mga kaibigan. Maaring sabihin nating, Father, hindi naman ako tinatawag na mamatay para sa iba tulad ni San Maximiliano. Tama. Ngunit araw-araw, binibigyan tayo ng Diyos ng maliliit na pagkakataon upang mamatay sa ating sarili dahil sa pag-ibig. Minsan iniisip natin na ang pagmamahal sa Diyos ay nasusukat sa dami ng ating panalangin, sa haba ng ating pagsisimba, o sa dami ng ating mga debosyon. Mahalaga ang lahat ng ito. Ngunit ang tunay na tanong sa atin ay, nakikita ba ng ibang tao ang pagmamahal ng Diyos dahil sa paraan ng pakikitungo ko sa kanila? Dahil sinabi ni Jesus, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi sapat na mahal natin ang Diyos sa salita. Ang pag-ibig sa Diyos ay kailangang maging nakikitang pag-ibig sa kapwa. Si San Maximiliano Kolbe ay hindi lamang nagsalita tungkol sa pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig. At tayo rin ay tinatawag na gawin yon. Marahil hindi sa isang dakilang sakripisyo, kundi sa maliliit na pagkamatay sa ating ego, pride, galit at sa sariling kagustuhan. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang nararamdaman sa puso. Ito ay ipinapakita sa paraan ng ating pamumuhay. Kung si Kristo ay tunay na nabubuhay sa akin, sino ang mamahalin ko ngayon na mahirap kong mahalin? Ang pinakamagandang paraan upang sabihin nating mahal kita, Panginoon, ay ang sabihin din natin sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating buhay, mamahalin kita, paglilingkuran kita, at hindi kita pababayaan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal gaya ng pagmamahal mo. Sa tulong ni San Maximiliano Kolbe, gawin mo kaming handang magbigay, magpatawad at magsakripisyo para sa iba. Naway makita ng mundo ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.